at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siyang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niya, hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nilang muli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi naman pala ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako ay nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala, siyang susunod sa akin, ngunit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sinindihan na natin ang pangatlong kandila ng ating Adbyento at napapansin ninyo kakaibang kulay, kulay pink, no? Alam niyo mga kapatid, sa simbahan, ang pink, ay ibig sabihin ng color pink ay joy, kagalakan, no? So ngayon po ay tinatawag na Gaudete Sunday o Linggo ng Kagalakan. Okay? Linggo ng Kagalakan. So mga kapatid, magandang ating pagnilayan. Anong pagkakaiba ng kagalakan at kasayahan? Kagalakan, joy. Kasayahan, happiness. Magkaiba po yung dalawang word na yon. Parang magkapareho pero magkaiba sila. Okay? So ngayong alam ko ngayong panahon ng pandemya mula nung mag-lockdown, ay matitindi, sa totoo lang itong year na ito, year 2020, ay matitindi ang mga karanasang ating pinagdaanan. Kung pwede lamang matapos na kaagad yung 2020, para isang bago na namang bagong taon. Dahil matitindi ang ating mga pinagdaanan, talagang maraming nawalan ng hanap buhay, maraming negosyo nagsara, no? So matitindi. At nakakarinig tuloy ako ng mga usap-usapan na di daw sila magpapasko. No? Dahil wala daw silang pera. Nakakalungkot yun, sapagkat unang-una, ang unang Pasko naman ay Pasko ng mga walang pera. Kung babalikan natin ang unang Pasko, ang Pasko ng unang mag-anak, ay hindi naman sila mapera, no? Sila nga rin ay nakaranas ng kawalan dahil sila ay biglang naglakbay ng hindi inaasahan, di ba? Para magpunta sa Bethlehem. Wala nga silang matuluyan, di ba? Kaya napilitang mga anak si Maria sa isang yungib. So gano'n, Pero gano'n pa rin, gano'n pa man, ang pagdating ng sanggol ni Jesus sa kanilang pamilya o sa kanilang mag-asawa, ang nagdala ng kagalakan. Okay? Alam niyo mga kapatid, magkaiba ang kagalakan sa kasayahan ngayong panahon ng kapag marami tayong mga selebrasyon, gaya ng mga party, nagdadala yan ng kasayahan, masaya, no? Bagamat ngayon bawal ang mga Christmas party ngayon, eh. Okay? So, yung mga ganong may mga pagdiriwang, yan ay nagdadala ng kasayahan. Subalit, ang kagalakan ay hindi bunga ng mga pangyayari sa paligid natin. Sapagkat ang kagalakan ay nanggagaling yan sa kalooban. Joy comes from within, no?
Joy comes from within, and joy comes our relationship with the Lord. Okay? Gaya halimbawa sa ebanghelyo natin, si Juan Bautista, ang magandang halimbawa ng isang taong sa kabila ng kawalan, ay andun pa rin yung kanyang kagalakan. Alam ni Juan Bautista na siya'y tagapaghanda lamang ng daraanan ng Panginoon. Marami siyang mga naging alagad. No? Sila Andres, sila Simon, sila Santiago, sila Juan. Yan ay mga alagad ni Juan. Pero nung dumating na si Jesus, ipinagtulakan niya ang mga ito. Kay Jesus na kayo magtungo, kay Jesus na kayo sumunod. No, pinagtulakan niya talaga yung mga yan. Para sa kanya, ang kagalakan ni Juan ay ang maituro si Jesus, ang may handa ang mga tao, may handa ang kanyang mga alagad para sumunod kay Jesucristo. At nang sumunod na ang kanyang mga alagad kay Jesus, para sa kanya, tapos na ang kanyang misyon. At yun, para sa kanya, ang kagalakan. Ang kagalakan, nagampanan niya ang kanyang misyon. No? Maging ito man ay naging kapalit ay ang kanyang buhay. Okay? Ang kagalakan niya ay ang nagkaroon siya ng bahagi upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. So, ang nagbigay sa kanya ng kagalakan ay ang kanyang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So mga kapatid, tayo rin, maaari nating maranasan yan kung si Kristo ay sumasa atin. Sabi ko nga, magkaiba yung joy sa happiness, no? Yung kagalakan sa kasayahan, magkaiba yon. Ang totoo, joy can exist with sadness. Joy and sadness can coexist, no? Halimbawa na lamang ay nung mamatay ang parents ko, halos 6 months lang ang agwat nung unang namatay ang nanay ko, tapos tatay ko after 6 months, no? Siyempre malungkot, no? Napakalungkot. Ganun pa man, may kagalakan pa rin sa aking puso dahil naihanda ko talaga sila sa kanilang pagharap sa Diyos, no? Nabigyan sila ng anointing of the sick, nakapag-kumpisal sila, nakapag-komunyon sila. So deep in my heart, I was very sure na sila haharap sa Panginoon ng malinis. Okay? So malungkot dahil nawala yung parents ko, pero deep in my heart, may kagalakan dahil sa Panginoon. Okay? So joy can coexist with sadness. Joy can also coexist with suffering and pain. Halimbawa na lamang ay yung mga unang Kristiyano, talagang sila'y nakaranas na sila'y pinag-usig ng kanilang mga kapwa Hudyo, ng mga Romano. No? Talagang marami sa kanila ay hinuli, pinahirapan, ibinilanggo, pinatay. Talagang katakot-takot. No? There was so much pain and suffering, no? And violence committed against them. And yet, nagtataka yung mga Romans habang pinapanood nilang pinapakain sa leon yung mga Kristiyano, sinusunog ng buhay. They can still sing Hallelujah and praises to the Lord. No, nakikita, ano bang klaseng mga tao ito? Papatay na lamang nag-a-Hallelujah pa. Nagpapapuri pa sa Diyos. Yun. Kasi their relationship with the Lord gave them joy. Kaya nga joy can coexist with pain and suffering. Magkaiba kasi siya . Joy comes from within, from our relationship with the Lord. Okay? Balikan natin yung karanasan natin ng pandemya. Kailan ba tayo nagsimulang mag-lockdown? Di ba March? Ilang months tayo talagang total lockdown, ano? No, talagang matitinding mga kahirapan. Lalo pa kung yung isang tuka, saan sila bibili ng pagkain? Paano sila bibili? Wala silang pera. No? So yun, talagang umaasa lamang sa mga ayuda, sa matitinding mga karanasan talaga ito. Ganun pa man, ay sa kabila ng kawalan, kung nasa iyo si Kristo, mararanasan mo pa rin ang kagalakang dulot ng Panginoon. No?
Marami sa atin ay natutong magdasal. Marami sa atin ay hindi naman pala simba, pero dahil sa online masses, marami sa inyo ay nagkikwento sa akin Father, alam mo ba, ako'y araw-araw nakakapag-misa online. Hindi nga lang once twice pa nga, minsan ang dami-dami pa. So yung gano'n, na nagdadala sa kanila ng kagalakan. Ako bilang pari, alam niyo mga kapatid, ako pa ay very outgoing person. Hindi pwedeng in 1 week hindi ako maglalaboy. Kaya lang nakapagtataka, nung magsimula nung mag-lockdown, talagang hindi ako lumalabas. At hindi naman ako naiinip. Sapagkat parang ang aking buhay ay naging contemplative life. Para ako naging monghe. Talagang maraming panahon magdasal, magnilay, manahimik. So yon. Kaya in spite of nothingness, in spite of kawalan, meron pa ring joy. May kagalakan pa rin dahil yun ay sa relasyon sa ating Panginoon. So mga kapatid, magandang tanong yan natin sa sarili natin. Ano ba talaga ang nagdadala sa atin ng kagalakan? Alam nyo mga kapatid, ako bilang pari, ako ay 29 years ng pari. Last November. Pagtatanungin niyo ako ano yung pinaka nagdadala sa akin ng kagalakan. Ang pinakamasarap na pakiramdam para sa akin ay yung bang marinig sa isang tao, Father, salamat po dahil po sa inyo nakilala ko ang Panginoon. Marami pong salamat dahil po sa inyo nalapit ako sa Diyos. Marami pong salamat dahil po sa inyo nalapit po ako sa simbahan. Kapag narinig ko yon, para ako lumulutang na sa alapa. Parang pwede na akong mamatay. Ganun yung feeling ko. Ay, mission accomplished na pala. Ganun pa man, hindi mo naman natatapos yung mission hanggang buhay pa. I mean, kaya lang, it gives me so much consolation, spiritual consolation, na hindi kayang bayaran ng pera, hindi kayang palit ang pera o material na bagay. Kasi yung kagalakan ngayon ay galing sa loob. Hindi naman material yun Galing yun sa loob. It comes from your relationship, your personal relationship with the Lord. Okay? Kaya nga, pwede tayong magalak maging sa kawalan, maging sa kalungkutan, maging sa pain and suffering. There can still be joy if the Lord is in you. So, yun. Kaya nga po mga kapatid, ako nakakaranas ako ako'y saksi sa mga tao na bago sila namatay. Ibang-iba talaga yung mga taong handa ng humarap sa Diyos. Talagang you can see the joy, the peace on their face, Nakakaantig ng damdaming makadalaw sa isang taong alam niyang mamamatay na siya pero very much at peace and with joy in their hearts. Because deep inside them, alam nila na they will meet the Lord. So, yun. Kaya nga mga kapatid, ang darating na Pasko, bagamat marami sa atin walang pera, ay maaari pa rin nating maranasan ang kagalakang dulot ng Pasko kung si Kristo ay isinilang sa ating puso. Kaya nga ito ang pagkakataong binibigay sa atin ng ating Pasko. Minsan lamang isinilang sa mundo ang anak ng Diyos at ito'y hindi na maulit. Subalit siya'y nais niyang isilang siya sa puso ng bawat isa. At ito magbibigay sa atin ng kagalakan sa kabila ng kawalan, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng ating sa kabila ng parabagang walang seguridad na tayo hinaharap. Subalit alam mo, you're not alone because the Lord is with you. And for you, that is enough.
Yung bang knowing and believing that the Lord Jesus is in you, for you that is enough. And that gives you joy. No? At siyempre, hindi yun mangyayari if we live in sin. Kasi Jesus and sin cannot coexist in your heart. Kinakailangan muna nating talikuran ang ating makasalanan, no? Magbalik loob sa Diyos, no? Humingi ng tawad, at magsimula ng bagong buhay. So diyan lamang magiging kaganapan ang kagalakang dulot sa atin ng ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya po muli mga kapatid, no? Isang linggong puno ng kagalakan sa inyong lahat.